Lono so ngayon, pag-usapan itong tungkol sa lie and truth. Dito sa Timoteo, sinabi ni Apostol Pablo na sa huling araw, mangyayari ang mga ganitong bagay. Ang mga tao ay hindi na makikinig sa tamang aral o turo. Ang pakikinggan nila ngayon ay yung mga gawa-gawa lamang na mga istorya, mga kasinungalingan. In the latter days, in the last days. So ngayon na henerasyon, ito na ang nangyayari. No? Ayaw na ng mga tao makinig sa katotohanan. Ang pakinggan na lamang nila ay yung mga bagay na gustong marinig ng kanilang tenga. Kung ano yung mga bagay na kasinungalingan, yun yung kanilang tinatanggap at pinapaniwalaan. Ang katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon, ang mga tao umiiwas dito. Dito rin sa sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Roma, sinabi niya, na ang katotohanan patungkol sa Diyos ay pinalitan na nila lang kasinungalingan. So ngayon, ang mga tao, makikita mo kung paano namumuhay ang tao sa kasinungalingan. Bakit ko sinasabing kasinungaling? Anong ibig sabihin ng kasinungalingan? Ang mga tao lumayo sa Panginoon, sa kanyang kautusan, sa kanyang mga salita at namumuhay sa mundong bagay na ito kung saan sila ay naliligaw. Mas inibig ang mga bagay dito sa mundong ito, pera, kayamanan, kasikatan at ano paman. Karangyaan, kaningningan, bahay, lupa, business, investment, or ano paman. Itong mga bagay na ito ang siyang dahilan kung bakit ang tao napapalayo sa Panginoon. At itong mga bagay nito ay gustong-gusto at ginagawa ng mga tao ngayon. Kung magsasabi ka sa kanila ng katotohanan patungkol sa salita, kaibigan, ito ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, ang mga tao uusig sa iyo. Ipapahiya ka or gawa-gawaan ka nila ng istorya ng ano-ano man. Kasi nga ayaw nilang matutunan or ayaw nilang malaman ang katotohanan. Ang mga taong ito pumapasok din sa loob sa simbahan every Sunday or ano pa man sa mga worship service. Pumapasok. Pinupuri nila ang Panginoon, ngunit sa puso nila wala ang Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, pinupuri nila ako sa kanilang mga labi lamang, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. So ganito ang mangyayari sa atin kung i-priority natin ang mga kahalayan, ang mga immoralidad, or anumang mga bagay na unrighteousness dito sa mundong ito. Itong mga bagay na ito, itong mga pasanin, nagiging pasanin ito sa ating sarili upang tayo ay mahirapan, umangat, umabante, mag-move on sa buhay natin patungo sa ating Panginoon. Mas tinitibayan natin ang relationship natin dito sa atin at sa kasalanan. As long as na hindi tayo bibitaw sa pag-ibig natin sa mga kasalanan na yan, hindi kailanman tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Isipin po natin ang buhay. Isipin natin na dito sa mundong ito, mawawala tayo isa-isa. Ang mga biyaya ng Panginoon, kung gusto natin ito, kasi kahit sino gusto ng blessing, tumulong ka sa mga nangangailangan. Tuparin mo kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan. Kasi nga ang sinabi dito, kung tutuparin natin ang kautusan ng Panginoon, ang Diyos ay mananahan sa atin. At kung ang Diyos ay maghahari sa atin, ang Diyos magpapadala ng isang manlalaban. Ang Espiritu Santo na pinapangako ng ating Panginoong Kristo na matatanggap ng mga tao na nagmamahal at tumatanggap kay Kristo at sumusunod sa kalooban ng Diyos. So ito ang pipilitin natin o pagsikapan natin makamit at matanggap o makamit. Kasi walang ibang mga bagay dito sa lupa
sa mundong ito na maikumpara mo sa kanyang kagandahan. Siya, kung meron siya sa iyo, kung andyan siya sa iyo, ito ay magbubunga sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kasi ang Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo ay isang marka na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ngunit kung ang isang tao ay wala ito, ang tao ay hindi pag-aari ng Diyos, kundi namumuhay pa siya sa kadiliman. Kaya pagsikapan natin na mababalik sa ating Panginoon, kasi nga this generation natupad ang kasulatan na in the last days ang mga tao hindi na makikinig sa mga aral at turo patungkol sa salita ng Diyos, ang katotohanan. Instead, makinig na sila at yun na lamang ang pakikinggan nila, ang mga bagay na mga kasinungalingan na gustong-gustong marinig ng kanilang mga tenga. Ngunit ang katotohanan ay hindi na nila tinatanggap. At itong henerasyon na ito ngayon, at dito na yung panahon na ito. So lagi nating babantayan ang ating sarili, kasi baka bukas or mamaya surpresang dumating ang kamatayan at hindi natin namamalayan. Baka surprise din tayo, masasyak no, sa nangyayari. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.